sinasabi niyo po, yung dalawa na yung isa yung pumupukpok po ng bintana at yung pong nanusok ng mga gulong, ito po yung responde, mga saksi na, nakakita ng insidente. Bakit yung may baril po, ano po siya? Bakit siya may dalang baril? Natukoy na ho ba kung sino to? Oo. As of now, ma'am, ongoing pa po yung follow-up natin para ma-identify po natin yung may hawak po na baril. Opo. Opo. At ma'am, meron na po kayong tracking ng CCTV dito. Identified na ho ba without siguro, confirming na lang siguro yung mga numero nito. Meron na ho kayong mga plate number nito, mga ganun po? Continuous pa rin, sir, yung pagbabacktracking natin, sir, and coordination, sir, para makakuha din po tayo ng CCTV footages po dun sa nakakasakop po na area. Okay. Ito pong may hawak ng baril na ito, ma'am. Kasi nga pinupukpok niya, hindi niya mabasag, tapos binubuksan po yung pinto. Ma'am, ito ho, klaro pong krimen ito. Yes po, sir. Kumbaga, magkakaroon po tayo ng investigation po dun sa mismong act po na naggawa po nila dyan. Opo, but ngayon pa lang ho ba meron na kayo pinag-uusapan? Anong krimen ito? Kasi, alam, hindi ba ma'am? Kasi wala ho namang, wala nakikita na may baril ho yung sasalo. Alam niyo ho yun, yung pupukpok ka respondi ka kumbaga, na hindi ka naman nagpapakilalang otoridad and then gagamit ka ng baril. Anong krimen po ito? Base po dun sa makikita nating video, sir, ongoing po yung investigation natin, sir. And possible po ito ay makipaglabag po sa, pwede po ito maging grave threat, sir, malicious mischief. Depende po sa magiging resulta po ng investigation na sinasagawa. Opo. Yun ho bang senior na nagmamaneho nito, ano po ang sabi? Siya ba yung magdedemanda? Ano po ang sabi niya rito? Hindi ba na-trauma ito? Base po dun sa statement, sir, ni itong driver, sir, itong senior po, is hindi daw po siya magdedemanda, sir. And yun nga po, nagkaroon na sila ng agreement na babayaran niya po yung expenses. Yung mga nabangga niya? Oo. Opo. Bagamat mali nga ang ginawa din ito kasi nga nakasagi siya, tinakbuhan niya kasi nga natakot din. Pero meron siya sinabi dito sa mga may gawa nito, itong may barel, meron ba siya naikwento, Teniente? As per coordination po natin, sir, sa Taguig Traffic, sir, hindi daw po mag-file ng reklamo itong driver ng Navaras. Ma'am, so nung dumating yung mga pulis, hindi nyo na inabot itong dalawang naka-helmet? Wala na po sila dun sa area? Yes po, ma'am. Oo, at hindi nga tukoy kung sino silang dalawa since parehong takipangmukha dahil sa mga helmet. Yung po, ma'am, natukoy na po natin yung pagkakailanlan, ma'am, nung nanira ko nung gulong. Bayaw po siya nung isa sa mga biktima, ma'am. Ayun, malinaw. Pero yung sa baril po, ma'am, is ongoing pa po yung follow-up investigation natin. Sige. Para malinaw lang po dito sa mga ganitong klase ng insidente, kung meron man silang halimbawa, magmamagandang loob sana, hahabulin lang yung mga nakabangga, ano po ba dapat ang ginagawa para lang po malinaw sa publiko? Para po sa ating mga kababayan, pag may mga ganyang insidente po, is unang-una po, maging mahinahon po tayo at kalmado. Huwag po nating daan ito sa dahas or sa mga mararahas po na paraan. Hanggat maaari, kausapin po ng kalmado. And tumabi po tayo para hindi rin po tayo nakakaabala at para hindi rin po tayo mag-post pa ng traffic. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.